Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Minsan, ang buhay ay sadyang mapaglaro, lalo na kapag ang puso na ang nagsimulang tumibok sa isang taong hindi mo inaasahang magiging dahilan ng iyong pagkalito. May mga relasyong nagsisimula sa respeto at tiwala, ngunit sa isang iglap ay nababalot ng masidhing damdamin na mahirap pigilan. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay puno ng pag-aalinlangan, pagnanasa, at ang masakit na katotohanang may mga pag-ibig na kahit gaano katamis ay bawal sa paningin ng iba. Halina't buksan ang inyong isipan sa isang kwentong magdadala sa inyo sa hangganan ng tama at mali. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Blythe. Sa gitna ng mataong bayan ng Calamba, Laguna, lumaki ako sa ilalim ng paggabay ni Ninong Ezekiel. Siya ang matalik na kaibigan ng aking ama na si Federico. At mula pa noong bata ako ay siya na ang laging nariyan para sa aming pamilya. Tuwing may okasyon, hindi nawawala ang kanyang presensya at laging may dalang pasalubong para sa akin. Itinuring ko siyang pangalawang ama, ang taong takbuhan ko kapag may problema ako sa pag-aaral o sa aking mga kaibigan. Napakabait niya at laging handang makinig sa lahat ng aking mga hinaing at mga munting pangarap sa buhay. Habang nagdadalaga ako, napansin ko ang unti-unting pagbabago sa pakikitungo ni Ninong Ezekiel sa akin. Hindi na lamang ito simpleng pag-aalaga ng isang ninong sa kanyang inaanak. Madalas siyang magpadala ng mensahe para kumustahin ang aking araw at ang kanyang mga titig ay tila may lalim na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa aming sala, dinalahan niya ako ng paborito kong kape. Ramdam ko ang init ng kanyang palad nang haplusin niya ang aking buhok, isang kilos na nagdulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib na noon ko lamang naramdaman sa buong buhay ko. Sinubukan kong iwasan ang mga iniisip ko dahil alam kong mali ito sa mata ng lahat. Ngunit tuwing magkakasama kami, laging gumagawa ng paraan si Ezekiel para mapalapit sa akin. Isang beses, habang nasa isang family reunion kami sa resort ni Hernando, napansin ng aking kaibigang si Althea ang labis na atensyon ni Ninong sa akin. Tinanong niya ako kung mayroon bang namamagitan sa amin, ngunit mabilis ko itong itinanggi kahit na may bahagi sa puso ko ang umaamin. Takot ako sa sasabihin ni Mama Celine kapag nalaman niyang ang taong pinagkakatiwalaan niya ay iba na ang tingin sa akin. Dumating ang panahon na naging madalas ang aming lihim na pag-uusap sa telepono tuwing madaling araw. Sa mga sandaling iyon, ibinibuhos niya ang kanyang mga damdamin na matagal na raw niyang itinatago. Sinasabi niyang, ako ang nagbibigay ng kulay sa kanyang malungkot na buhay simula nang pumanaw ang kanyang asawa. Hindi ko mapigilang maawa at mahulog din sa kanyang mga mabulaklak na salita. Ang bawat pagpuri niya sa aking kagandahan ay tila musika sa aking pandinig na nagpapalimot sa akin sa aming tunay na ugnayan. Alam kong mapanganib ang landas na ito, pero tila ako ay nahuhumaling. Isang hapon, habang naglalakad kami sa parke malapit sa amin, bigla niyang hinawakan ang aking kamay ng mahigpit. Walang ibang tao sa paligid at ang sikat ng araw ay unti-unti nang lumulubog sa abot tanaw. Sinabi niya sa akin na hindi na niya kayang itago ang nararamdaman at handa siyang harapin ang kahit na anong kapalit basta't makasama lang ako. Labis ang takot na naramdaman ko, ngunit kasabay nito ay ang isang uri ng kilig na hindi ko matakasan. Hindi ko magawang bawiin ang aking kamay dahil sa lalim ng emosyong nakikita ko sa kanyang mga mata. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog dahil sa dami ng katanungan sa aking isipan tungkol sa aming sitwasyon. Paano ko sasabihin kay Papa Federico na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay may pagnanasa sa kanyang nag-iisang anak? Alam kong mawawasak ang aming pamilya
kapag nalaman nila ang katotohanan sa likod ng mga ngiti ni Ezekiel. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang kanyang mga yakap, tila nawawala ang lahat ng aking lohika at katwiran. Ang pag-ibig na ito ay tila isang sumpa na unti-unting lumalamon sa aking buong pagkatao at dangal bilang isang inaanak at mabuting anak. Sinubukan kong makipagkita sa aking pinsan na si Diane para humingi ng payo nang hindi binabanggit ang pangalan ni Ezekiel. Sinabi niya sa akin na ang pag-ibig ay walang pinipiling tao, ngunit dapat ding isaalang-alang ang respeto at moralidad. Lalong bumigat ang aking nararamdaman dahil alam kong sa sitwasyon namin, moralidad ang unang nasasakripisyo. Gusto kong lumayo, ngunit tuwing sinusubukan ko, laging may paraan si Ezekiel para mapabalik ako sa kanyang piling. Ang kanyang impluwensya sa akin ay masyadong malakas para labanan ko ng mag-isa sa gitna ng aking kalituhan at maling pagnanasa. Sa huling bahagi ng buwang yon, nagpasya kaming magkita sa isang liblib na kainan sa labas ng lungsod. Doon ay mas naging malalim ang aming pag-uusap tungkol sa hinaharap na tila ba posible ang lahat. Habang kumakain, dumating ang kaibigan ni Ezekiel na si Ismael na nagdulot ng matinding kaba sa aming dalawa sa loob ng kainan. Mabuti na lamang at hindi kami napansin nito dahil abala siya sa kanyang kausap sa kabilang mesa sa sulok. Noon ko napagtanto na ang bawat sandali naming magkasama ay puno ng panganib at pangamba na anumang oras ay mabibisto kami. Lumipas ang mga linggo at mas naging mapangahas ang aming mga pagkikita sa iba't ibang dako ng bayan. Hindi na sapat ang simpleng hawak kamay o mga mensahe sa gabi. Tila naghahanap na ang aming mga katawan ng mas malalim na koneksyon. Isang gabi, habang wala ang aking mga magulang dahil nasa probinsya sila para sa binyag ng anak ni Iman, pumunta si Ezekiel sa aming bahay. Ang ulan sa labas ay tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa loob ng aming tahanan. Hindi namin mapigilan ang bugso ng damdamin na matagal na naming kinikimkim sa aming mga puso sa nakalipas na mga buwan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat haplos ni Ezekiel ay tila apoy na tumutupok sa aking mga alinlangan at takot. Alam kong maling-mali ang aming ginagawa, ngunit sa mga sandaling iyon, tila kami lang ang tao sa mundo. Nalimutan ko ang aking pagiging inaanak at ang kanyang tungkulin bilang ninong na dapat ay gumagabay sa akin. Ang masidhing pagnanasa ay naging mas malakas kaysa sa anumang aral na natututunan ko sa simbahan o sa paaralan. Ibinigay ko ang lahat sa kanya, ang aking tiwala at ang aking dangal sa ilalim ng kadiliman na naging saksi sa aming bawal na pag-iibigan. Kinabukasan, ang pagsisisi ay agad na bumalot sa aking puso nang makita ko ang litrato ni Papa Federico at Ezekiel sa dingding. Paano ko nagawang pagtaksilan ang tiwala ng aking ama sa ganitong paraan at sa mismong loob ng aming bahay? Ngunit nang tumawag si Ezekiel para sabihing mahal na mahal niya ako, muling naglaho ang aking matuwid na pag-iisip. Naging adik ako sa kanyang atensyon at sa pakiramdam na ako ang sentro ng kanyang mundo kahit sa paraang patago. Ang aming relasyon ay naging isang madilim na sikretong pilit naming itinatago sa lahat ng aming mga kakilala. Nagsimulang maghinala ang aking kapatid na si Bernice dahil sa aking madalas na pag-alis at pagbabago ng ugali. Tinatanong niya ako kung bakit tila lagi akong balisa at laging nakatitig sa aking cellphone nang may kakaibang ngiti. Hindi ko masabi ang totoo, kaya gumagawa ako ng mga kwento tungkol sa isang katang-isip na manliligaw na galing sa ibang paaralan. Mahirap mamuhay sa kasinungalingan, lalo na kapag ang taong itinatago mo ay malapit din sa pamilya mo. Ang bawat hapunan kasama si Ezekiel at ang aking pamilya ay nagiging isang pagsubok sa aking kakayahang magpanggap sa harap ng lahat. Isang araw, dinala ako ni Ezekiel sa isang bakanteng kondo sa Tagaytay na pag-aari ng kanyang pinsan na si Hubert.
Doon ay malaya kaming nakakakilos nang hindi natatakot na may makakakita sa amin na kakilala mula sa aming bayan. Ang lamig ng hangin sa Tagaytay ay kabaligtaran ng init na aming nararamdaman sa tuwing magkasama kami sa loob ng silid. Pakiramdam ko ay doon lang ako tunay na malaya at hindi hinuhusgahan ng mapanuring mata ng lipunan. Ngunit sa bawat pagbaba namin mula sa bundok, bumabalik ang bigat ng realidad na kailangan naming maghiwalay at magpanggap muli. Habang tumatagal, mas naging possessive si Ezekiel sa akin, lalo na kapag may ibang lalaking lumalapit sa aking paaralan. Ayaw niyang may makitang kasama akong kaklase o kaibigan na lalaki dahil sa selos na tila hindi na normal para sa isang ninong. Dahil dito, unti-unti akong lumayo sa aking mga kaibigan at naging nakadepende na lamang sa kanyang presensya at desisyon. Ang aking mundo ay uminog na lamang sa paligid niya at nakalimutan ko na ang aking sariling mga pangarap at ambisyon. Naging bilanggo ako ng isang pag-ibig na akala ko ay magpapalaya sa aking tunay na nararamdaman. Nang minsang magkaroon ng handaan sa amin, uminom ng husto si Ezekiel at tila muntik ng madulas sa harap ni Papa Federico. Pinupuri niya ako ng labis at sinasabing napakaswerte ng lalaking makakatuluyan ko, habang ang kanyang kamay ay pasimpleng humahawak sa aking hita sa ilalim ng mesa. Halos huminto ang tibok ng puso ko sa takot na baka mapansin iyon ng sino man sa mga bisitang naroon. Mabuti na lamang at abala ang lahat sa pagkukwentuhan tungkol sa negosyo at politika, kaya hindi nila napansin ang tensyon. Doon ko nalaman na hindi na namin kayang patagalin pa ang ganitong uri ng laro. Ang huling gabi ng kabanatang ito ay natapos sa isang matinding pagtatalo namin ni Ezekiel tungkol sa aming susunod na hakbang. Gusto niyang magtanan na kami at lumayo sa lahat. Ngunit hindi ko kayang iwan ang aking pamilya ng ganoon na lamang. Natatakot ako sa kahihiyang idudulot nito sa aking mga magulang na walang ibang hinangad kundi ang mapabuti ako. Ngunit sa kabilang banda, hindi ko rin kayang isipin ang buhay na wala siya dahil naging bahagi na siya ng aking pagkatao. Ang aming pag-ibig ay nasa isang sangandaan kung saan bawat direksyon ay may katumbas na matinding sakit. Dumating ang kinatatakutan kong araw nang makita ni Mama Celine ang isang mahalagang kwintas sa aking drawer na may kasamang sulat mula kay Ezekiel. Ang sulat ay puno ng mga salitang hindi dapat isulat ng isang ninong para sa kanyang inaanak na dalaga. Nagkaroon ng malaking gulo sa aming bahay at hindi ko na nagawang magsinungaling pa dahil sa tindi ng ebidensya. Galit na galit si Papa Federico at agad na pinuntahan si Ezekiel para kumprontahin ang kanyang matalik na kaibigan tungkol sa nangyari. Ang aming tahimik na tahanan ay nabalot ng sigawan at luha na tila walang katapusan sa gabing iyon. Nalaman ng buong barangay ang tungkol sa aming ugnayan at naging sentro kami ng tsismis at pangungutya ng mga kapitbahay. Hindi ako makalabas ng bahay dahil sa sobrang kahihiyan at sa mga tingin na tila humuhusga sa bawat hakbang ko. Si Ezekiel naman ay napilitang lumisan ng bayan dahil sa banta ng aking ama at sa matinding galit ng komunidad. Nawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang kanyang reputasyon at ang respeto ng mga taong dati ay tinitingala siya bilang isang mabuting tao. Ang aming bawal na pag-ibig ay nag-iwan ng malalim na sugat sa lahat ng taong nadamay. Sa loob ng ilang buwan, naging malungkot at mapanglaw ang aking buhay sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng aking mga magulang. Sinubukan kong makipag-ugnayan kay Ezekiel, ngunit pinalitan niya na ang lahat ng kanyang numero at hindi na nagparamdam pa sa akin. Masakit isipin na pagkatapos ng lahat ng aming ipinaglaban, nauwi lang pala kami sa ganitong uri ng pagtatapos na walang maayos na paalam. Napagtanto ko na ang pag-ibig na base sa maling pundasyon ay kailanman hindi magtatagal at magdadala lamang ng kapahamakan.
Nagsimula akong magsisi sa lahat ng aking mga maling desisyon na nagawa noon. Isang araw, nakatanggap ako ng balita mula kay Fabian, isang kakilala ni Ezekiel, na nasa malayong probinsya na raw ito at nagsisimula ng bagong buhay. Sinabi rin niya na labis ang pagsisisi ni Ezekiel sa nangyari at ayaw na niyang guluhin pa ang aking katahimikan para sa aking ikabubuti. Ang balitang iyon ay nagbigay sa akin ng halo-halong emosyon, lungkot dahil hindi na kami magkikita at ginhawa dahil alam kong tapos na ang gulo. Kailangan ko nang tanggapin na ang aming kwento ay isa lamang madilim na kabanata na kailangang isara ng tuluyan. Dahan-dahan, sinubukan kong buuin muli ang aking sarili at ang relasyon ko sa aking pamilya sa tulong ng mga counseling sessions. Hiningi ko ang tawad ni Papa Federico at Mama Celine at kahit mahirap, unti-unti nilang binubuksan ang kanilang mga puso para sa akin. Natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang itago at hindi dapat nakakasira ng ibang tao o ng sariling dangal. Nagsimula akong mag-aral muli at itinuon ang aking atensyon sa pag-abot ng aking mga pangarap na pansamantala kong nakalimutan. Ang karanasang ito ay nagsilbing isang napakasakit na aral na hinding-hinding ko na makakalimutan. Ngayon, kapag naaalala ko si Ezekiel, hindi na galit o pagnanasa ang nararamdaman ko, kundi isang malalim na pag-unawa sa kahinaan ng tao. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo babangon at itatama ang ating mga maling landas na tinahak. Hindi madali ang magpatawad sa sarili, lalo na kapag alam mong marami kang nasaktang mga mahal sa buhay dahil sa iyong kapusukan. Ngunit sa bawat bagong umaga, pinipili kong maging mas mabuting bersyon ng aking sarili at huwag nang maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang buhay ay patuloy na dumadaloy sa kabila ng sakit. Sa aking paglalakad sa dalampasigan ng Bawan, Batangas, pinagmamasdan ko ang mga alon na tila naglilinis sa aking mga nakaraang kasalanan at sakit. Dito ko nahanap ang katahimikan na matagal kong hinanap sa piling ng maling tao at sa maling paraan ng pagmamahal. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay paalala na may pag-asa pa sa bawat pagtatapos ng isang masalimuot na kwento. Malaya na ako sa mga tanikala ng nakaraan at handa nang harapin ang hinaharap ng may mas matatag na puso at isipan. Ang aking kwento ay patunay na ang katotohanan ay laging magpapalaya sa atin. At yan ang kwento ni Blythe, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Ang pag-ibig ay sadyang makapangyarihan, ngunit dapat nating tandaan na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa panandaliang sarap na may kasamang panlilinlang. Naway magsilbing inspirasyon ito sa lahat na laging piliin ang tama, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Ang bawat karanasan, mapait man o matamis, ay bahagi ng ating paglago bilang tao sa mundong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking confession sa gabing ito. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.